Tanong ako sa inyo, naranasan mo na bang maramdaman na parang gumuguho ang mundo mo? Yung parang may lindol sa buhay mo. Hindi literal na yumanig ang lupa, syempre. Pero yumanig yung puso mo. Kinabahan ka, nag-alala ka, umiyak ka, nasaktan ka. Na parang lahat ng inaasahan mong matatag na bagay, gaya ng iyong trabaho, gaya ng iyong kalusugan, gaya ng iyong relasyon, o kinabukasan, naku, parang biglang nayanig. Alam mo, minsan ganun talaga ang buhay. Minsan, tahimik. Pero sa isang iglap, dumadating ang bagyo. Naranasan nyo na ba yan? Biglang nagbabago ang panahon. May mga araw na parang maliwanag ang langit ng buhay mo. Pero kinabukasan, parang may ulap ng problema. Minsan, ulan lang na mahina, pero may mga panahon na parang bagyong walang tigil. Parang sinasabi mo, Lord, kakatapos pa lang nitong problema ko, meron na naman bago. Pero alam mo, kung ano nakakagaan sa puso, ang katotohanan na kahit yumanig ang mundo, hindi yumayanig ang trono ng Diyos. Amen ba? Kasi di ba, pinag-aralan natin last week yung unshakable faithfulness ng Diyos. Sobrang faithful niya. Kahit ang lahat ng tao hindi maging faithful sa'yo, pero ang Diyos faithful. Kahit na ikaw mismo hindi maging faithful, faithful pa rin ang Diyos. Kasi ang Diyos natin ay hindi nagbabago. And then, sumunod, pinag-aralan natin yung unshakable holiness. Naku, importante na malaman natin na yung holiness ng Diyos ay ang kanyang foundation. Pinaka nagde-define ng lahat ng character niya. At ngayon, pag-uusapan natin yung unshakable sovereignty ng God. Na siya ay sovereign. Siya ang may control ng lahat ng bagay. Ito yung pag-uusapan natin sa ating ika-4 na part ng ating Unshakable series. Ang title ng ating message ngayon ay Unshakable Sovereignty. Bakit unshakable? Dahil walang kapangyarihan sa lupa o sa langit na kayang pabagsakin ang trono ng Diyos. At kailangan natin kilalanin ito. Bakit sovereignty? Dahil ang ibig sabihin ng sovereignty ay ang ganap na pamumuno at kontrol ng Diyos sa lahat ng bagay. Naniniwala ka ba na ang lahat ng bagay ay kontrolado ng Diyos? Sa madaling salita, ang Diyos ay hari at walang sobra, walang kulang, walang aksidente sa kanyang mga kamay. Ang sovereignty ng Diyos ay ang kanyang ganap na kapangyarihan, karapatan, at karunungan na mamahala sa lahat ng nangyayari sa langit at sa lupa. Mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakamalalaking pangyayari para tuparin ang kanyang perpektong layunin. Ganon ang sovereignty ng Diyos. Walang anumang nilikha, walang anumang tao, walang anumang sistema ng gobyerno o sitwasyon na kayang tumakas sa kamay niya. Misa, inisip natin, nagkamali yata ang Diyos, bakit ito pa ang nanalong kandidato, corrupt naman. Kaibigan, walang aksidente sa isang sovereign God. May purpose ang lahat ng bagay. Kaya relax ka lang. Kaya kahit sa gitna ng mga pagyanig sa mundo, may mga lindol ng problema, may mga bagyo ng pagsubok, pero tandaan mo ito, ang trono niya ay hindi kailanman gumagalaw. Unshakable. Misa, tinatanong natin, paano ko mananatiling matatag kung yumayanig na ang lahat sa buhay ko? Alam mo yung sagot? Manatili ka sa Diyos na hindi kailanman natitinag. At ikaw din, hindi ka matitinag. Sabi nga ni A.W. Pink, as one looks above instead of around, there is plainly visible to the eye of faith a throne, that throne is occupied by one who is almighty. Kapatid, may trono sa langit at may Diyos na nakaupo doon. Hindi siya natitinag. Hindi siya nagugulat. Hindi din siya natutulog. Siya ang Diyos na may hawak ng lahat. Alam mo kung bakit tayo madaling mangamba? Kasi gusto natin, tayo yung may control. Gusto natin tayo ang magdidesisyon kung kailan uulan at kung kailan aaraw. Lord, gusto ko sagutin mo itong panalangin ko ngayon na o sa ganitong date o sa ganitong paraan. Tama ba? Pero minsan, hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa storm para matutunan nating hindi tayo ang Diyos at siya ang Diyos na mas alam niya kung ano makakabuti sa atin. Mas alam niya yung timing. Mas alam niya yung mas mabuting paraan.
na bagamat hindi natin kayang kontrolin ang panahon, pero kaya naman nating magtiwala sa Diyos na may hawak ng panahon. Tama ba? Parang kapag may bagyo, hindi mo kayang pigilan ng ulan, pero kaya mo naman magtiwala sa Diyos na meron siyang purpose kung bakit nangyayari yung ulan na yon o kung anumang sitwasyon ng buhay natin. Ang ibig sabihin, kapag dumadaan ka sa bagyo ng buhay, tandaan mo ito. Basahin natin yan. You may be shaken, but your God is not. Kaya nga, tapusin mo mensaheng ito, kaibigan. Kasi ito, makikita mo na ang Diyos na sinasamba natin ay hindi lang makapangyarihan, kundi siya ay hari na hindi kailanman natitinag. At kapag naintindihan mo yan, magbabago ang paraan ng pagtanggap mo sa problema. Hindi ka na basta natitinag kapag may yumanig dahil kilala mo kung sino ang may hawak ng lahat. Magandang araw muli mga ka-Watch. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Jesus, ay inaanyahan ka naming i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Jesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. Okay, balik tayo sa topic. Paano ba natin ipapakita sa ating buhay na Diyos na naghahari siya talaga sa ating buhay? Una, acknowledge that every kingdom belongs to Him. Pangalawa, accept that God rules even when life feels out of control. At pangatlo, praise Him when sanity returns. Pag-usapan natin yung unang point. Acknowledge that every kingdom belongs to Him. Kilalanin natin na ang lahat ng kaharian dito sa mundo at sa langit ay pag-aari ng Diyos. Basahin muna natin ang talata na pag-uusapan natin. Sabi sa Daniel 4:32-35, ikaw ay palalayasin sa mga tao at ang iyong tirahan ay kasama ng mga hayop sa parang. Ang pinag-uusapan dito ay si Haring Nebuchadnezzar. Sabi dito, ikaw ay pakakainin ng damo na gaya ng mga baka at 7 panahon ang daraan sa iyo. Hanggang sa iyong kilalanin na ang kataas-taasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao. At ibinibigay niya ito sa sinumang kanyang naisin. Kaagad natupad ang salita tungkol kay Nebuchadnezzar. Siya'y pinalayas mula sa mga tao at kumain ng damo na gaya ng mga baka. Ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang sa ang kanyang buhok ay lumago na kasing haba ng balahibo ng mga agila. At ang kanyang mga kuko ay gaya ng sa mga ibon. At sa katapusan ng panahong iyon, akong si Nebuchadnezzar ay nagtaas ng aking paningin sa langit, at ang aking katinuan ay nanumbalik sa akin. Aking pinuri ang kataas-taasan at aking pinuri at pinarangalan siya na nabubuhay magpakailanman. Sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay nananatili sa salinlahi. Ang lahat ng naninirahan sa lupa ay binibilang na wala at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa. Walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Kaibigan, bago natin talakayin ang kahulugan ng talatang ito, unawain muna natin ang konteksto ng nangyayari sa kabanatang ito ng Daniel chapter 4. Ito ang bahagi kung saan isinulat mismo ni Haring Nebuchadnezzar ang kanyang personal na patotoo. Ito ay isang testimony ng isang dating mapagmataas na hari na binago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamay na may kapangyarihan. Si Nebuchadnezzar ay hari ng Babylon. Ang Babylon noon ang pinakamarangya at pinakamakapangyarihang imperyo sa panahon na yon.
Para siyang isang superpower, kagaya ng USA. Itinayo niya ang mga hanging gardens, ginawang sentro ng karunungan at kalakalan yung kanyang kaharian. At sa paningin ng mga tao, alam mo, siya ang hari ng mga hari. Pero tingnan mo to, sa mata ng Diyos, isa lamang siyang nilalang na kailangan ding matutong kumilala kung sino talaga ang tunay na hari. Alam mo, bago dumating ang talatang ito, nagkaroon siya ng panaginip. Nakita niya ang isang malaking puno, tapos ito ay itinumba. At sa tulong ni Propeta Daniel, pinaliwanag sa kanya na ang punong yon ay siya mismo at babagsak siya mula sa trono hanggang sa kanyang kilalanin na ang kataas-taasan, ang Diyos, ang namumuno sa lahat ng kaharian ng tao. Kaya lang, ito yung problema. Tulad ng marami sa atin, nakinig siya pero hindi siya sumunod. Kaya tuloy, matapos lang ang 12 buwan, matapos magbabala ang Panginoon, habang siya ay naglalakad sa bubungan ng palasyo at pinagmamalaki yung kanyang mga nagawa, biglang tinupad ng Diyos ang kanyang salita. Basahin natin yung verse 32. Ikaw ay palalayasin sa mga tao at ang iyong tirahan ay kasama ng mga hayop sa parang hanggang sa iyong kilalanin na ang kataas-taasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay niya ito sa sino mang kanyang naisin. Sa sandaling yon, nawala ang katinuan ni Nebuchadnezzar. Grabe! Ang hari ng Babylon ay naging parang hayop, kumakain ng damo, nababasa ng hamog, at nanirahan sa ilang sa loob ng 7 taon. Pero by God's grace, sa dulo ng panahong iyon, nang itaas niya ang kanyang paningin sa langit, ibinalik ng Diyos ang kanyang katinuan. Hindi lang ang isip niya ang gumaling, kundi pati yung puso niya na mapagmataas ay nagbago sa harap ng Diyos. Basahin natin yung verse 34 to 35. Aking pinuri ang kataas-taasan at aking pinarangalan siya na nabubuhay magpakailanman. Sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay nananatili sa salit-salin lahi. Walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya anong ginagawa mo. Grabe, anong nangyari dito? Ang dating hari na mayabang ay naging mananampalatayang mapagpakumbaba. Ang dating umaasa sa sariling lakas, ngayon umaawit ng papuri sa Diyos na sovereign at may control ng lahat ng bagay. Na-realize siya na kahit sa kanyang kaharian, wala pala siyang control. Alam mo kaibigan, yung iniisip mo na kontrolado mo, yung iniisip mo na career mo, minsan, di ba, minsan ayaw na nating lumapit sa Diyos. Ayaw na dati ang sipag natin. Pero pinaunlad ni Lord yung ating pangkabuhayan, yung ating negosyo. And minsan inisip natin, ako ang hari ng aking negosyo. Ako magdi-decide ng aking negosyo. Ako ang may control nito. Kaibigan, ito yung katotohanan. Wala kang control dyan. Anytime, pwedeng kunin yan ng Diyos. Kaya nga, wag mo kalimutan ng Diyos. Magpatuloy ka na mahalin ng Diyos at hindi yung blessing na binigay niya sa'yo. So, anong natutunan natin? Na kahit sa posisyon ni Nebuchadnezzar, wala siyang control. Anytime na gustong kunin ito ng Diyos, ay wala siyang magagawa. Nakakalungkot minsan nagmamalaki tayo sa Diyos kasi inisip natin, magaling naman ako. Naging successful nga ako sa aking career. Naging successful ako sa aking negosyo. Pero kaibigan, huwag ka pakasiguro at huwag ka magmataas. Kailangan mo kilalanin na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Kaibigan, dito nagsisimula ang lahat. Sa pagkilala na lahat ng kaharian ay pag-aari ng Diyos. Maaring wala kang kaharian na kagaya ng kay Nebuchadnezzar. Maaring sinasabi mo, Kuya Mike, wala naman akong kingdom. Pero kaibigan, may kaharian ka din sa buhay mo ngayon na hindi mo pinapasakop sa Diyos. Yung career mo, yung pamilya mo, yung negosyo mo, ministry mo, pati yung mga desisyon na akala mong ikaw ang may hawak, kaibigan, lahat yan ultimately nasa ilalim
ng kanyang pamumuno. Hindi mo pwedeng sabihin ikaw ang hari, siya ang namumuno. Kaya nga kapag nag-i-insist ka na gawin ang mga bagay na yan sa area ng buhay mo, sa pamamaraan mo, parang sinasabi mo sa Lord, ako ang hari nito mga bagay na ito. Kaibigan, acknowledge. Yan ang unang hakbang sa ilalim ng sovereignty ng Diyos. Ang ibig sabihin ng acknowledge ay hindi lang umuoo ka sa isip, kung hindi sumusuko ka sa puso. Ang ibig sabihin, isusuko mo ang trono dahil ina-acknowledge mo na hindi ikaw ang hari ng sarili mo. At hindi ikaw ang masusunod kung gusto mong mapabuti at magabayan ng Diyos na nagmamahal sa iyo. Nakakalungkot, marami sa mga tao, humihingi sila ng gabay sa Diyos, pero sila pa rin naman yung nasusunod sa buhay nila. Kaya nga, ang ibig sabihin na acknowledge, since ang Diyos ang may-ari ng lahat ng kaharian at lahat ng bagay ay ipapa sa ilalim mo na sa kanyang pamumuno at kalooban. Yun yung ibig sabihin, ina-acknowledge mo na siya ang hari. Kikilalanin mo na siya ang master. Siya ang masusunod. Siya ang Lord ng buhay mo. Minsan gusto lang natin tanggapin siya as Savior. Pero hindi natin siya tinatanggap as Lord. Kapag tinanggap mo lang siya as Savior, gusto mo lang pumunta sa langit, pero ayaw mong pamunuan ka niya sa buhay mo dito pa lang sa lupa. Kaibigan, hindi lang siya hari sa church, kundi hari rin siya sa trabaho mo, hari rin siya sa tahanan mo, hari rin siya sa iyong bansa at sa bawat detalye ng buhay mo. Si Nebuchadnezzar, hindi masamang tao sa simula. Actually, matalino siya, strategic at makapangyarihan. Pero sa dami ng nagawa niya, nakalimutan niya ang kapangyarihan niya ay galing lang sa Diyos. Ito ay sa pamamagitan lang ng grace ng Diyos. Kaya siya may power. Kaya nga mag-iingat tayo, lalo na kung nagtatagumpay tayo, kasi baka makalimutan natin na ang Diyos lang ang nagbibigay ng tagumpay. Ito ang pagkakamali ni Nebuchadnezzar. Sabi sa Daniel 4:30, "Is not this the great Babylon I have built by my mighty power and for the glory of my majesty?" Narinig mo yun? Sabi niya, my mighty power, my majesty. Yan ang problema ng puso ng tao. Gusto nating kunin ang credit na para lang sana sa Diyos. Ang tawag natin, my. Ako yun. At kung tutuusin, hindi lang si Nebuchadnezzar ang ganon. Tayo rin minsan, sa iba't ibang paraan, kumukuha ng glory na dapat sana para sa Diyos. Halimbawa, kapag may promotion sa trabaho, ang unang nasa isip natin, kasi masipag ako, kasi magaling ako, kasi ako may diskarte. Nakakalimutan natin kung sino ba ang nagbigay ng lakas, ng talino, at opportunity para makamit mo yan. O minsan, kapag nagtagumpay ang negosyo, sinasabi natin, dahil sa marketing strategy ko yan, o dahil sa connection ko yan. Pero kung tutuusin, sino ba ang nagdala ng mga customer? Sino ang nagpanatiling buhay ka sa negosyo sa gitna ng pandemic, kahirapan at challenges? Ang Diyos pa rin. Pati sa ministry, di ba? May mga pagkakataon na kapag lumalago ang isang gawain o yung D-group mo, ang inisip natin, ang galing talaga ng preaching ko. Ang galing ko talagang D-group leader. Dahil sa plano ko, kaya naging successful ang event. Kaibigan, kahit ang pinaka-anointed na lingkod ay walang kapangyarihan kung wala ang presensya ng Diyos. Tandaan mo ito. Ang anumang bunga ng ating ginagawa ay bunga lang ng grace ng Diyos. Hindi ng ating kakayahan, hindi ng ating katalinuhan, hindi ng ating kasipagan. Of course, lahat ng yan kailangan natin. Pero yung ginagawa mo na yan, yung kakayahan mo na yan, ang nagbibigay sa iyo ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang grace lamang. Kahit sa mga magulang, minsan ganito rin. Kapag lumaki ng maayos ang mga anak, sinasabi natin, kasi pinalaki ko sila ng tama. Pero kung hindi kumilos ang Diyos, kaibigan, sa puso ng mga anak natin, kung hindi sila iningatan ng Diyos, hindi natin kayang gawin ito mag-isa. Hindi sila magiging ganyan. At kahit sa maliliit na bagay tulad ng nakaligtas ka sa aksidente, gumaling ka sa sakit, o nakahanap ka ng trabaho, madalas sinasabi natin, buti na lang alerto ako, o buti na lang matibay ang katawan ko, o buti na lang swerte. Pero hindi natin napapansin na ang bawat sinasabi nating buti na lang, grace ng Diyos. Kapatid, ito ang panganib ng tagumpay. Kapag nakatingin ka masyado sa sarili mong nagawa, nakakalimutan mo kung sino talaga ang nagbigay ng kakayahan sa iyo. At ang pinakamasaklap kapag patuloy nating kinukuha ang kaluwalhatian para sa Diyos,
Alam mo, kayang iparanas ng Diyos ang pagbagsak natin para matuto tayong magbigay ng parangal sa Kanya. Kaya nga, sabi sa Deuteronomy 8:17-18, huwag mong sabihin sa iyong sarili, ang lakas at talino ko ang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Sa halip, alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang kumita. Kapatid, sino nagbibigay sa iyo ng kakayahang kumita? Yung connection mo ba? Yung galing mo ba? Yung taas ng pinag-aralan mo? Hindi, ang Diyos. Yes, kasama natin yan. Yung pag-aaral, di ko sinasabing huwag ka mag-aral, di ko sinasabing huwag ka magpakasipag. Ang sinasabi ko lang, huwag mong kunin ang credit na para sa Diyos. Dahil ang lahat ng yan, siya ang nagbigay sa iyo. By His grace, kaya ka kumikita ngayon. Ano man ang meron tayo ngayon, posisyon, negosyo, ministry, pamilya, talento o impluwensya, lahat ng yan ay hindi mo pagmamay-ari kung hindi ipinagkatiwala sa iyo. Ikaw at ako ay manager lang ng kung ano man ang meron tayo ngayon. Kaya nga, kung meron tayong anak, paano natin ito imamanage? Paano tayo magiging good steward? Kung meron tayong asawa, paano tayo magiging mabuting katiwala ng ating marriage? Bigay lang yan ng Diyos sa iyo. Yan ay gift. Kung meron tayong trabaho, paano ka magiging mabuting katiwala? Tatanungin mo yung sarili mo. Kaya sa bawat tagumpay, bago mo sabihin, ang galing ko, alam mo, sabihin mo, ang bait talaga ng Diyos. Hindi ko ito deserve, pero binigay sa akin. Kaya tingnan mo, sabi ni Matthew Henry, pride and self-conceit are sins that beset great men. They are apt to take that glory to themselves, which is due to God only. At alam mo kung anong ginawa ng Diyos? Hindi naman niya tuluyang winasak si Nebuchadnezzar. Ang sabi nga ng commentary, God wanted to restore Nebuchadnezzar. The goal was not to bring him low, but to bring him to his proper place before God and among men. Kaibigan, minsan kailangan tayong ibaba ng Diyos para maituwid tayo, upang maitaas natin siya. Hindi dahil gusto niya tayong hiyain, kundi dahil gusto niya tayong iligtas mula sa ating mapagmataas na sarili. Kasi mapapahamak tayo kapag nanatili tayo sa ating pride. Kapag nanatili tayo sa ating mapagmataas na ugali. Minsan, kailangan muna tayong itumba bago tayo matutong lumuhod at itaas muli. Kasi hanggang hindi mo kinikilalang siya ang may hawak ng lahat, hindi mo mararanasan ang tunay na kapayapaan. Sabi nga sa Enduring Word Commentary, sabi doon, Nebuchadnezzar could only see the truth about himself when he first saw the truth about God. Grabe, no? Totoo yan. Kasi hanggat ang tingin mo sa sarili mo ay ikaw ang bida, hindi mo kailanman makikita ang tunay na Diyos. Pero kapag natutunan mong tumingin paitaas, kagaya ni Nebuchadnezzar, doon nagsisimula ang pagbabalik ng katinuan. Alam mo, ang ganda na sinabi ni Charles Spurgeon, the God whom we serve not only exists but reigns. No other position would become Him but that of unlimited sovereignty over all His creatures. Ang ibig sabihin nito, hindi lang basta buhay ang Diyos, kundi siya din ay namumuno. Siya ay hari. At kapag alam mong ang Diyos ay hari, hindi ka na matatakot. Kahit sino pa ang nasa trono ng mundo, kahit sino pa ang presidente, kahit sino pa ang boss mo sa trabaho, hindi ka na matatakot kasi alam mo, nakaupo sa trono ang Diyos. Siya ang hari. Meron tayong ultimate boss at hindi yun yung boss mo sa trabaho. Hindi ang presidente. Hindi ang iyong asawa. Meron tayong ultimate boss. Ang boss natin ay ang Diyos na nakaupo sa trono na sovereign. Maraming tao ngayon ang parang si Nebuchadnezzar. Hindi hari ng Babylon, pero hari ng sarili nilang mundo. Hari ng negosyo, hari ng sarili nilang plano, hari ng social media image nila. Pero sa totoo lang, hindi mo kailangan maghari-harian kapag kilala mong may tunay na hari sa itaas. Kasi ang totoong kalayaan, alam mo, yung freedom, hindi sa paghawak ng kapangyarihan, kundi sa pagbabalik nito sa kamay ng Diyos. Naalala ko si King Josiah, sabi sa 2 Chronicles 26:15-16, sa mga tore at mga panulukan ng Jerusalem, naglagay siya ng mga kasangkapang ginawa ng mahuhusay na panday upang ipanghagis ng sibat at ng malalaking bato.
naging tanyag si Uzzias at naging makapangyarihan dahil sa tulong na nagmumula sa Diyos. Ano daw ang dahilan kung bakit nagtagumpay si Haring Uzzias? Naging matagumpay siya dahil tinulungan siya ng Diyos. Pero nung lumakas na siya, alam mo, ito yung problema, nakalimutan niya kung sino ang pinagmulan ng tagumpay. At doon siya bumagsak. Kaibigan, ito yung delikado. Kapag nagsimulang umakyat ang tagumpay mo, alam mo gagawin mo? Siguraduhin mong mas mataas pa rin ang Diyos sa puso mo. Siya pa rin yung nasa trono. Kahit tagumpay ka na. Yun yung totoong success. Hindi success, yung naging successful ka, pero yung success mo, mas mataas kaysa sa Diyos. Yung Diyos, wala, nasa ilalim. Kapag may sinasabi siya sa'yo, hindi mo na pinapansin. Kapag meron siyang pinapagawa sa'yo, Lord, saka na, busy ako dito eh. Ibigan, ang totoong success ay naging successful ka, pero ang Diyos pa rin yung nasa taas ng success mo. Ang ibig sabihin, yung success mo, ginagamit mo para mag-glorify mo ang Diyos dun sa success na yan. Kahit sa family mo, kahit sa trabaho mo, kahit sa negosyo mo, kahit sa ministry mo, ang palagi mong sinasabi, ang Diyos ang naglagay sa akin dito. At siya ang dapat mapapurihan, hindi ako. Siguraduhin mo na hindi umaalis ang iyong paningin sa Diyos. Kaibigan, kailan bumalik ang katinuan ni Nebuchadnezzar? Nung tumingin siya, paitaas, bumalik ang trono niya. Hindi nung bumalik ang kapangyarihan niya, kundi bumalik ang katinuan niya nung bumalik ang kanyang pagtingin sa Diyos. Maraming tao, inaantay ay bumalik ang trono nila. Lord, ang tagal naman, bakit dumaan ako sa ganito? Ibalik mo na yan, dapat nandito na ito. Maraming tao, inaantay yung kagustuhan nila, yung pamamaraan nila na maibalik. Sa halip na tumingin sila sa Diyos at bumalik sa Kanya, hindi nila nagagawa. Kaya ang nangyayari, lalo silang nawawalan ng kapayapaan, nawawalan ng katinuan, nawawalan ng direksyon. Kaya kaibigan, kung gusto mo bumalik ang kapayapaan sa isip mo, tumingin ka ulit paitaas. Kung gusto mo maayos ang gulo sa loob mo, kilalanin mo ulit ang sovereignty ng Diyos. Kaya sabi nga ng isang pastor, our sanity is directly linked to God's sovereignty. Tama ito. Ang ibig sabihin ay, kapag gusto mong kontrolin ang lahat, alam mo, mababaliw ka, mai-stress ka, magiging irritable ka, mag-aalala ka. Kasi hindi mo nakokontrol ang lahat ng bagay. Pero kapag sinuko mo sa Diyos ang lahat, babalik ang kapayapaan mo. Magkakaroon ka ng peace. Ano sasabihin mo, hindi ko naman pala kailangan kontrolin yung lahat ng bagay. Bakit pa ako nagiging irritable? Nag-aaway lang kami ng aking asawa. Bakit ko pa sisigawan itong aking katrabaho? Nagkamali siya. Bakit hindi ba ako nagtitiwala sa Diyos na aayusin niya kahit pa magkamali yung aking kasamahan? Bakit ko pa kailangang sigawan o i-judge o i-criticize? Kaibigan, relax. Kapag naintindihan mo na ang Diyos ay sovereign at natutunan mo ibigay sa Kanya yung sitwasyon mo, makakaroon ka ng peace. Tandaan mo ito, yung hindi mo nauunawaan, alam mo, naiintindihan niya ng Diyos. Ang hindi mo kayang hawakan ay hawak ng Diyos. At ang hindi mo kayang ayusin, kaya niyang baguhin. Naalala ko si Herod Agrippa sa Acts 12. Nung tinanggap niya yung papuri ng tao, grabe, umakyat siya sa entablado. And then yung mga tao sabi sa kanya, naku, parang God itong taong ito. Pinupuri siya. And siya naman, syempre, very proud, no? Good, sige, okay yan. Alam mo, ginawa ng Diyos? Bigla siyang hinampas ng anghel at namatay. Grabe, no? Ano tinuturo sa atin? Ano yung point? Isa lang. Ang kaluwalhatian o glory ay para lang sa Diyos. Ang sino mang kukuha nito para sa sarili niya ay ibababa ng Diyos. Pero ang sino mang nagpapakumbaba ay tataas naman niya. Kaya nga, sabi sa James 4:6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Kaya kaibigan, kung gusto mo maranasan ang grace ng Diyos, magsimula ka sa pag-amin, Lord, hindi ko kaya. Ikaw po ang may hawak ng lahat. Tulungan mo po ako. Magpapasakop po ako sa iyong kalooban. Yan ang ibig sabihin ng acknowledge that every kingdom belongs to Him. Kapatid, baka ngayong panahon na ito parang si Nebuchadnezzar ka rin. Naalala mo ba nung panahon na laging mainit yung pananampalataya mo? Nung unang nakilala mo si Lord, talagang sobrang excited ka, sobrang passionate ka
na mag-serve kay Lord, nakilalanin siya. Pero nung dumating ang tagumpay, parang lumamig ka. O baka ngayon naman, nasa panahon ka ng pagyuko sa harap ng Diyos. Pinapababa ka ng Diyos. Alam mo kung bakit? Hindi para parusahan ka, kundi para turuan kang tumingin ulit sa langit. Mahal ka niya at nais niyang ituwid ka upang mapabuti ka. Sabi sa Proverbs 3:6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kaibigan, nahihirapan ka ba na magdesisyon at naguguluhan ka? Baka kasi hindi mo inaalala ang Diyos sa lahat ng iyong desisyon. Hindi mo sinasaalang-alang, hindi mo kino-consider kung anong kalooban ng Diyos upang ito ay sundin. Ang nasusunod, sarili lang. Gusto ko to, gusto ko yan, tama ito, kinalculate ko na yan, kinumpute ko na yan, so okay na yan. Kaibigan, tingnan mo, ayon sa talata, yung ginagabayan ng Diyos ay yun yung mga taong kino-consider ang Diyos at ang kanyang kalooban. Yun yung mga taong palaging sinasabi, Lord, anong gagawin ko ngayon araw na ito? Lord, papasok ako sa trabaho. Ito yung nangyari sa aking trabaho kahapon. Paano ako magre-respond dito sa sitwasyon na ito? Lord, anong direction mo sa aking mga anak? Paano ako makakatulong sa kanila na ma-fulfill nila yung purpose mo sa kanila? Ano yung gagawin ko? Bigyan mo ako ng wisdom, Lord. Lord, meron akong plano na gawing negosyo. Lord, may plano ako ganito. Merong lumalapit sa akin. Merong opportunity na ganito. Lord, anong gagawin ko? Gabayan mo po ako. Alam mo, yung mga taong kino-consider ang kalooban ng Diyos, pinag-iisipan dahil gusto niya itong sundin, sila yung pinagpapala ng Diyos. Sila yung ginagabayan ng Diyos. Kaibigan, ngayon linggo, bago ka gumawa ng kahit anong plano, bago ka magdesisyon, bago ka magreklamo, huminto ka muna. Sabihin mo, Lord, this kingdom belongs to you. Yung sarili ko, kingdom mo to, hindi ko kingdom ito. Sabihin mo yan habang nasa opisina ka. Sabihin mo yan habang nagmamaneho ka. Sabihin mo yan kahit sa gitna ng problema. At makikita mo kapag kinilala mong siya ang hari, mararanasan mo ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. So, paano ba natin ipapakita sa ating buhay na ang Diyos talaga ang naghahari sa atin? Una, acknowledge that every kingdom belongs to Him. Pangalawa, accept that God rules even when life feels out of control. Tatanggapin mo at yayakapin ang katotohanan na ang Diyos ay naghahari pa din kahit pakiramdam mo ay wala ng kontrol ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Kaibigan, ko sa unang punto ay tinawag tayong kilalanin na lahat ay pag-aari ng Diyos at siya ang may-ari ng lahat ng kingdom. Ngayon naman, tinatawag tayong tanggapin. Tanggapin na kahit parang magulo, kahit parang walang direksyon, ang Diyos ay patuloy na naghahari at patuloy na namumuno sa atin. Alam mo ba, ang isa sa pinakamahirap gawin bilang Kristiyano, hindi ang maniwala na may Diyos. Ang pinakamahirap gawin bilang Kristiyano, hindi rin ang umamin na ang Diyos ay makapangyarihan. Madali lang yung sabihin na God is powerful. Tama ba? Pero ito yung mahirap gawin bilang Kristiyano. Ang maniwala na siya pa rin ang may control kahit parang yung mga nangyayari sa iyong buhay ay nawalan na ng control o hopeless situation na. Tama ba? Yan yung mahirap gawin. Na magtiwala tayo na siya pa rin yung may control. Lord, ang hirap-hirap nito. Itong pinagdadaanan ko nito, parang wala ng pag-asa. Ang hirap na magtiwala. Hindi ko alam kung may plano ka talaga sa buhay ko. Kapag buhay mo ay nasa ayos, kaibigan, madali mong sabihin, God is good. Pero kapag lahat ng plano mo biglang gumuho, kapag may sakit, may pagkawala, may kabiguan, ang tanong, kaya mo pa rin bang sabihin, God is in control? Yan ang punto ni Nebuchadnezzar. Isipin mo siya ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Walang hari na kasing yaman niya noon. Walang hari na kasing galing at kasing tindi ng impluensya niya. Pero sa isang iglap, kinuha ng Diyos yung lahat. Yung dating nakaupo sa trono, kumakain na ng damo. Yung dating pinupuri ng mga tao, naging parang hayop sa mata ng lahat ng tao. Bakit? Dahil gusto ng Diyos na matutunan niyang kahit wala ka ng control, may Diyos pa rin may control.
Haring iniisip niya, naku, paano pa ako babalik sa kaharian ko? Yung sarili ko ng pag-iisip, hindi ko mapatino. Kumakain na lang ako ng damo. Sobrang baba ako na. Ano pang respect ang aanihin ko sa aking mga nasasakupan? Naging ganito na ako. Pero tingnan mo, God is in control. Alam niya kung anong ginagawa niya. Sabi sa Daniel 4:35, ang lahat ng naninirahan sa lupa ay ibinibilang na wala at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa. Walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Wow! Ang ibig sabihin, walang makakahadlang sa kagustuhan ng Diyos. Walang makakapigil sa plano niya. At kahit anong gulo sa paligid natin, hindi kailanman naguguluhan ang Diyos. Sabi nga ni Joshua Mack, when we say that God is sovereign, we are affirming that there is a God. He is King and He has a plan. And what occurs in this world is all part of the unfolding of that eternal plan. Grabe, no? Lahat ng nangyayari kahit hindi mo maintindihan, kahit masakit, kahit tila mali, ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. At kahit hindi mo makita ngayon, darating ang araw na makikita mong may layunin pala lahat ng yon. Naalala mo ba yung panahon ng pandemic? Akala ng marami, tapos na ang mundo. Ang daming negosyo nagsara, ang daming pamilya nagdusa, ang daming planong nasira. Pero ngayon, kung titignan mo pabalik, makikita natin na may ginawang malalim ang Diyos. Meron palang purpose. Maraming natutong manalangin. Maraming lumapit sa Diyos. Nagkaroon tayo ng ministry sa online. Maraming nagbalik loob sa Diyos. Maraming natutong ipagkatiwala hindi lang ang trabaho kundi ang buhay nila mismo sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Minsan, kailangan muna tayong mawalan ng kontrol para ma-realize nating siya lang talaga ang may kontrol. Sabi nga ni Charles Spurgeon, there is no attribute more comforting to His children than the doctrine of divine sovereignty. Alam mo kung bakit comforting? Kasi kahit magulo, kahit hindi mo alam ang gagawin, pwede mong sabihin, Lord, di ko alam kung ano itong nangyayari sa akin, pero nagtitiwala po ako na Ikaw pa rin ang may control at nakaupo sa trono. Ikaw ay sovereign. Minsan parang gusto nating questionin ang Diyos. Lord, bakit mo to hinayaan? Lord, bakit ang tagal ng sagot? Lord, bakit parang hindi mo ako naririnig? Pero tingnan mo kung ano sinabi ni Daniel sa Daniel 4:35. Walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Ano daw ang sabi? Walang makakapagsabi sa kanya, ano ba ang ginagawa mo, Lord? Mali naman yata yan, kaibigan. Hindi dahil wala tayong karapatang magtanong. Pwede tayong magtanong sa Diyos anytime. Pero ang sinasabi, ang point, may mga bagay na mas malaki kaysa sa ating pangunawa. Na tanging ang Diyos lang ang nakakaunawa. Kung laging maiintindihan mo ang lahat ng ginagawa ng Diyos, ibig sabihin, ikaw na ang Diyos. Tama ba? Kaya nga tanggapin mo na God rules even when life feels out of control. Misa pinapaalala ng Diyos sa atin ang kanyang sovereignty sa mga panahon na wala talaga tayong magagawa na. Yung hindi natin nakokontrol. Yung panahon na kahit anong plano mo, hindi na gumagana. Yung lahat ng daan, parang sarado na. Kahit sarado ang pinto, tandaan mo ito. Bukas ang langit. At sa mga panahong yon, doon mo makikilala ang Diyos na tunay na sovereign. Kaya nga, paano tayo magre-respond doon sa mga panahon na yon? Magre-respond tayo in faith. Lord, dahil Ikaw ay sovereign, may dahilan kung bakit nangyayari ito. Hindi siya bumababa sa trono kapag may problema ka. Hindi siya natatakot kapag may magulo sa bansa. Hindi siya nagugulat kapag may diagnosis sa ospital o notice ka sa trabaho mo. Hindi siya kinakabahan sa mga bagay na nagpapapanik sa atin. He is still ruling and is still sovereign. Naalala mo si Job? Di ba? Lahat ng meron siya, kinuha ng Diyos. Yaman, pamilya, kalusugan, lahat na. Pero sa halip na magreklamo, tingnan mo sabi ni Job. Job 1:21. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa.
Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Grabe, no? Grabe yung perspective ni Job. Alam niya na sovereign si God. Sino sa atin ang makakapagsabi ng ganun sa gitna ng pagkawala? Ang kaya lang magsabi niyan ay yung taong tanggap niya na ang Diyos pa rin ang may hawak ng lahat. Lord, kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw sa'yo kasi alam ko na ikaw ay sovereign, ikaw ay may control. Hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din naman akong babalik sa'yo. Pero pagbalik ko sa'yo, ako yung pinakamayamang na nilalang mo dahil kasama kita. Ikaw yung aking portion. Ikaw yung aking inheritance. Sabi ni Matthew Henry, the dominion of God is unchanged while the generations of men pass away. Ang ibig sabihin, lahat nagbabago pero ang Diyos hindi. Pwedeng magpalit ang mga tao, pwedeng magpalit ng presidente, magbago ang panahon, bumagsak ang ekonomiya, pero ang Diyos steady lang sa trono niya. May isang babae sa Bay, St. Louis, Mississippi, nawalan ng bahay dahil sa Hurricane Katrina. Sa gitna ng unos, umakyat silang mag-anak sa attic habang tumataas ang baha at lumalakas ang hangin. Naririnig nila ang alulong ng hangin, ang pagbagsak ng mga bahay sa paligid, at ang pag-uga ng pundasyon ng sarili nilang tahanan. Ang bahay ng anak niya na katabi lang nila, naku, nilamon na ng tubig. Pero habang nakasiksik sila doon sa attic, sama-sama sila, mag-anak, may kapayapaang bumalot sa kanya. Alam mo, sabi niya, we were terrified, but this one thing I knew, I belong to God. I did not know how this was going to work out, but I knew my life was in His hands. Grabe, no? Sa gitna ng literal na bagyo, natutunan niyang hindi niya kailangang kontrolin ang lahat kasi alam niyang ang Diyos ang may hawak ng lahat. Yun ang peace in the storm. Hindi dahil tahimik ang paligid, kundi dahil tahimik ang puso. Dahil alam mong ang Diyos ay hari pa rin kahit bumabagyo ang hangin. Palagi nating isipin, Lord, may problema ako. Ito yung nangyayari. Pero teka, hari ka eh. May gagawin ka. Ikaw yung hari. Ipapaalam ko sa iyo lahat ng nangyayari sa akin. Sasabihin ko sa iyo nararamdaman ko. Sasabihin ko sa iyo na malungkot ako. Sasabihin ko sa iyo na natatakot ako. Pero at the end of the day, sasabihin ko pa rin na hindi ko kailangan matakot dahil ikaw yung hari. Ito ang ibig sabihin ng pagtanggap ng sovereignty ng Diyos. Hindi mo kailangan makita kung paano aayusin ni Lord yung lahat. Sapat nang alam mo siya ang may control ng lahat. Baka ngayon ikaw ay nasa sitwasyon na parang magulo. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad. Hindi mo alam kung saan pupunta ang negosyo mo. O baka may diagnosis ka na sinabi sa iyo ng doktor. Pero kapatid, tanggapin mo ito. Hindi kailangan malinaw sa iyo ang plano. Basta malinaw sa iyo kung sino ang nagplano. Tandaan mo yan. Pwedeng hindi mo alam kung ano yung plano ng Diyos. Basta ang malinaw kung sino ang nagplano. Ang nagplano ay ang Diyos. Ang may purpose ay ang Diyos. At kung siya ay sovereign, meron siyang gagawin. Kapatid, baka ngayong panahon na ito, tinuturuan ka lang ng Diyos ng bagong wika. Hindi wika ng pagrereklamo, kundi wika ng pagtitiwala. Hindi wika ng takot, kundi wika ng pananampalataya. Hindi, Lord, bakit? Kundi, Lord, salamat. Kasi kahit hindi ko maintindihan, alam kong may ginagawa ka. Kaya nga, ngayong linggo, tanggapin mo ito sa puso mo. Lord, kahit magulo, hawak mo pa rin ako. Sabihin mo sa Diyos, hindi ko alam kung anong mangyayari, pero alam ko kung sino ang may hawak ng mangyayari. Ikaw pa rin yun, Lord. So, paano ba natin ipapakita sa ating buhay na ang Diyos talaga ang naghahari sa atin? Una, acknowledge that every kingdom belongs to Him. Pangalawa, accept that God rules even when life feels out of control. At pangatlo, praise Him when sanity returns. Kaibigan, alam mo bang may kakaibang kapayapaan kapag muling bumabalik ang katinuan ng puso at isip mo? Hindi lang ito tungkol sa mental clarity, kundi tungkol ito sa spiritual awakening. Yung realization na, Lord, ikaw pala lahat ng hari at hindi ako. Ibang klaseng realization ito dahil dito ka magkakaroon ng bagong buhay at direksyon.
noon walang direksyon ng buhay ko. Ang alam ko lang, ako ang hari ng buhay ko. Gagawin ko ang gusto kong pambababae kahit maraming tao masaktan. Tutuparin ko ang pangarap kong yumaman kahit magnakaw ako. Pero alam mo, hindi naman ako masaya. Naging magulo lang ang buhay ko kahit pa parang nagagawa ko ang gusto ko. Buti na lang pinalaya ako ng Diyos nung nakilala ko siya. Na-realize ko na ang Diyos na pinakamarunong sa lahat ay willing pala akong gabayan upang hindi na ako magkamali pa sa buhay ko. Pinarealize niya sa akin na kaya ako napapahamak. Kasi akala ko, alam ko na lahat ng bagay. Kasi akala ko, matalino ako. Akala ko, madiskarte ako. Pero mali pala. At nung pinalaya niya ako, ba't ko sinabing pinalaya niya ako? Kasi nagkaroon ako ng freedom na humindi na dun sa masama kong ugali. At nung pinalaya niya ako, saka lang ako nagkaroon ng freedom na gawin ang tama sa aking buhay. Yan mismo, yun nangyari kay Nebuchadnezzar. Sabi sa Daniel 4:34, at sa katapusan ng panahong iyon, akong si Nebuchadnezzar ay nagtaas ng aking paningin sa langit at ang aking katinuan ay nanumbalik sa akin. Aking pinuri ang kataas-taasan at aking pinuri at pinarangalan siya na nabubuhay magpakailanman sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay nananatili sa salin lahi. Alam mo kaibigan, kapag kinilala mong siya ang Diyos at ikaw ay hindi, natural na lalabas sa puso mo ang papuri sa Kanya. Ang reason kaya hindi natin pinapahalagahan ng pagsamba in public at pagsamba ng personal sa Kanya na kayong dalawa lang na magpupuri ka sa presensya niya at magpapasalamat ay marahil hindi mo siya kinikilala na Diyos. Maaring alam mo lang na Diyos siya dito. Kasi kung kilala mo siya bilang personal mong Diyos, magbabago ang desires mo. Magbabago ang priorities mo. Hindi mo maiiwasan na itaas siya sa buhay mo. Kung dati gustong-gusto mong itaas ang sarili mo, gusto mo laging mapansin, gusto mo laging mapapurihan at mabigyan ng credit, suddenly isipin mo na basura pala itong mga paghahangat ko ng pagtataas sa sarili ko. Wala naman palang kwenta kay ma-recognize ako o hindi. Wala naman palang kwenta kay mapatunayan ko na tama ako o hindi. Wala palang kwenta kay mapatunayan ko na magaling ako o hindi. Walang sense ang lahat ng ito kung hindi naman ang Diyos ang naitataas sa buhay ko. Kaibigan, ang pagpupuri sa Diyos, hindi lang sa labi, kundi sa puso. Ito yung posture ng puso na iniisip mo na ang Diyos kailangan sa lahat ng ginagawa mo ay mapapurihan. Sinusuri mo lahat ng ginagawa mo. Lord, itong gagawin ko ba ay magbibigay sa iyo ng karangalan? Halimbawa, kapag nasa opisina ka at may kasamaan ka nag-aalok ng shortcut para makalusot sa report o dagdag kita, anong gagawin mo? Pupunta ka ba sa madaling paraan pero mali? O pipiliin mo magtiwala sa Diyos kahit mas mahirap pero tama? Yan ang totoong pagpupuri. Hindi lang kanta sa linggo, kundi pagsunod sa araw ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, araw-araw. O kaya kapag may nagawa sa'yo na masakit, baka tinrato ka ng mali, siniraan ka sa trabaho o sinaktan ka ng mahal mo sa buhay. Natural sa atin ang gumante, hindi ba? Pero kapag pinili mong patawarin, dahil alam mo pinatawad ka rin ng Diyos, yan ay pagsamba. Kasi sa sandaling yon, hindi pride ang nasunod sa'yo, kundi yung kalooban ng hari. Pag ginawa mo yon, sinasamba mo siya. Pinupuri mo siya. Hindi lang linggo, kundi sa buhay mo. O isipin mo naman, kapag may dumating na blessing, na promote ka, nakabenta ka, gumaling ka sa sakit, madali tayo magsabi, thank you Lord. Pero minsan nakakalimutan nating ihandog ang tagumpay pabalik sa Kanya. Last 2 weeks ago, nagsimula kami ng aming bakery. By God's grace, binigyan kami ni Lord ng isang maliit na negosyo na bakery. Sabi ko, Lord, itong blessing na ito, ibabalik ko sa iyo. Nagbigay kami ng aming offering dahil sabi ko, yung aming kinita, hindi naman ito galing sa amin. Sa iyo ito, Lord. So, binigay namin yung first fruit namin sa Kanya. Ang ibig sabihin nun, ina-acknowledge namin na siya ang nagbigay ng kalakasan sa amin. Siya ang nagbigay ng wisdom. Siya ang nagbigay ng pwesto. Siya ang nagbigay ng concept. Siya ang nagbigay ng idea, ng customer, ng lahat. Ibinabalik lang namin sa Kanya.
Kaibigan, yun yung pagpupuri. Yung blessing na binigay sa iyo ng Lord, ibabalik mo sa Kanya. At kapag binalik mo yun sa Kanya, nagpupuri ka sa Kanya. May applicant at meron na rin mga nakapasok na tao. Ang una naming ginawa, nag-share ako ng gospel. At ang aking asawa, nag-share din ng gospel. At ang plan namin ay i-disciple din sila. Yun, yung sinasabing, pinupuri mo ang Diyos sa lahat ng area ng buhay mo. Kaya sa family, sa ministry, sa trabaho, o kahit saan pa yan, gagamitin mo yon para sa Diyos. I-acknowledge mo na siya ang hari, siya ang pinuno, siya ang mamumuno kahit pa sa negosyo mo, o kahit pa sa mga bagay na binigay niya sa iyo. Kaya nga, ang tanungin natin yung sarili natin, ginagamit ko ba ang tagumpay ko para ipakita kung gaano kabuti ang Diyos o para ipakita lang kung gaano ako kagaling? Ang totoong pagpupuri ay hindi lang salita ng pasasalamat, kundi pagbabalik ng kaluwalhatian sa Diyos sa bawat tagumpay. Alam niyo kung bakit namin sinishare yung gospel doon sa aming maliit na business? Kasi gusto namin na ang papurihan nila ay ang Diyos. Kapag nagtagumpay kami, ang papupurihan nila hindi kami. Ang papupurihan nila ay ang Diyos. Yun yung purpose. At kung ikaw ay magulang, paano mo sinasamba ang Diyos sa bahay ninyo? Hindi lang sa pagdarasal bago kumain, kundi sa paraan ng pagpapalaki ng anak. Kapag tinuturuan mo silang magpasalamat, magpatawad at manalangin, kahit simpleng pagdarasal bago kayo matulog, ang ganitong pagsasagawa ng pananampalataya sa tahanan ay pagsamba sa pamamagitan ng modeling. Pati sa social media, kapatid, bago ka mag-post, itanong mo, ang caption bang ito ay magbibigay papuri sa Diyos o magpapataas ng sarili ko? Kasi minsan hindi naman masama mag-share ng blessing. Tama ba? Pero kailangan nating siguraduhin na ang focus ay hindi ang galing ko. No. Kundi dapat ang focus, kung mag-share ka ng blessing, papakita mo na ikaw ay binless, dapat ang i-convey na message sa mga tao ay ang bait talaga ng Diyos. He is faithful. Yan ang sinasabi sa Romans 12:1. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaibigan, ang totoong pagsamba ay ang pag-aalay ng bawat kilos, bawat desisyon, bawat sandali sa Diyos. Kaya tanungin mo ulit sa sarili mo, kapag ako ba ay nagdidesisyon, nakikita ba ng Diyos ang puso ng isang sumasamba o ang puso ng isang nagahari sa sarili? Kapag nagre-react ako sa problema, nakikita ba ang tiwala ko sa Diyos o ang takot ko na baka mawalan ako ng kontrol? Kapag may nagawa akong tama at nagtagumpay ako ba ang bida o ang Diyos? Kaibigan, sa sandaling natuto kang magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay, doon nagsisimula ang tunay na healing. Maraming tao naghahanap ng peace of mind pero ayaw mag-surrender ng control. Maraming gustong maibalik ang sanity pero ayaw yumuko sa hari. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang tunay na sanity ay hindi lang nasa isip. Ito ay nasa puso na muling natutong sumamba sa Diyos. Wala kang sanity kung hanggang ngayon wala pa rin sa equation mo ang Diyos. Kahit anong taas ng pinag-aralan mo, yung totoong sanity wala sa'yo. Pero ang totoong sanity nasa Diyos. Nasa taong bumabalik sa Diyos. Sabi nga ni Charles Spurgeon, the moment God is adored, the soul is restored. Kaya kapatid, kung gusto mong bumalik ang katahimikan sa loob mo, simulan mong purihin ang Diyos. Naalala mo ba nung bata ka, pag may sugat ka, nilagyan ng alcohol, ano nangyayari? Masakit, di ba? Pero pagtapos nun, gumagaling na. Ganon din sa pagsamba, sa pamamagitan ng pagtanggi mo sa iyong sarili, dahil susunod ka na sa Diyos, minsan masakit yan sa pride. Kasi kailangan mo umamin, Lord, nagkamali ako. Tulungan mo po ako, magpapasakop na po ako sa inyo. Masakit ito. Pero pag lumuhod ka sa harap ng Diyos, gagaling ang puso mo. Magagamit ka ng Diyos
lalakas ka, tatatag ka, at may tataas mo ang Diyos sa buhay mo. Magkakaroon ka ng healing kasi hindi ka may stress na i-prove yung sarili mo sa iba. Kasi ang tinataas mo na ngayon ay ang Diyos. Tingnan mo si Nebuchadnezzar, nung siya ay nagmataas, siya ay nabaliw. Pero nung tumingin siya sa Diyos at nagpasalamat, bumalik ang kanyang katinoan. Sabi ng Hills Exposition, his understanding returned to him when his heart was lifted in praise. Ibig sabihin, ang worship ay hindi lang resulta ng restoration, kundi ang worship mismo ang daan patungo sa ating restoration. Sabi nga ni A.W. Tozer, worship is the missing jewel of the church. Nakakalungkot kasi maraming simbahan ang puno ng programa pero kulang sa pagsamba. Mukhang marami namang tao sa loob. Mukhang mga banal sa church. Pero sa paglabas sa church, iba na ang ginagawa. Ang buhay ay hindi nakakapagbigay papuri sa Diyos. Kaya nga, ang success ay hindi dahil sa napakaraming attendance sa church. Hindi yon. Ang success ay kapag nakikita mo na ang buhay ng mga uma-attend sa church ay nagbabago. Kapag nakikita mo na ang buhay nila ay ginagamit nila para sa Diyos. Kapag nakikita mo na sila mismo ay nagbabahagi ng kaligtasan at sila mismo ay gumagawa ng alagad, yun yung success. Kasi meron na silang puso na sumusunod sa Diyos. Hindi lang sila taga-attend pag Sunday, kung hindi nagkakaroon na ng bunga sa kanilang puso. Kasi, alam mo, minsan nakakalimutan nating hindi sapat ang gawin ang mga gawain. Nakakalimutan natin na minsan inisip natin, nakagawa na ako, nakapag-serve na ako kay Lord, okay na yon. Pero minsan nakakalimutan natin na mas importante yung makipagtagpo muna sa Diyos bago tayo gumawa. Mas importante na sumamba muna tayo, magpuri muna tayo sa Kanya privately. Kaibigan, kailangan natin mag-google na sandali sa presensya niya at sambahin siya. At kapag ginagawa mo ito, dun bumabalik ang katinuan ng puso. Tingnan mo, sinabi ni Nebuchadnezzar, ngayong akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit, sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanyang mga pamamaraan ay makatarungan at kaya niyang ibaba ang mga lumalakad na may kapalaluan. Ang ganda, no? Kinilala ni Nebuchadnezzar na ang Diyos ang nagbababa sa mga taong nagmamataas. Kasi siya yung naging example. Tingnan mo, no? Yung dating mayabang, ngayon mapagpakumbaba na. Na-realize niya na siya ay binaba ng Diyos at hindi siya nagtampo sa Diyos. At ngayon tinuturo niya pa sa iba na ang Diyos ay makatarungan. Kaya nga, kung binaba kayo ng Diyos, ang ibig lang sabihin nun, mahal niya kayo. Gusto niya kayo i-restore. At ang gagawin niyo, bumalik lang kayo sa Kanya. Namo si Nebuchadnezzar, yung dating nagpapasikat sa sarili, ngayon nagpupuri na sa Diyos. Binababa siya ng Diyos. Binaba siya ng Diyos upang matutunan niyang magpuri sa totoong Diyos. Na-realize siya na hindi lang ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay, kundi maawain pa ito. Kasi binuhay pa siya ng Diyos kahit na hindi na sana. Ang ibig sabihin, gusto ng Diyos na bigyan pa siya ng pagkakataon na luwalhatiin niya ang Diyos sa kanyang buhay. Ang ibig sabihin, minsan ibababa tayo ng Diyos, hindi para parusahan tayo, kundi para ituwid tayo. Kasi tingnan mo si Nebuchadnezzar, kung gusto niya lang wasakin si Nebuchadnezzar, dapat winasak na siya ng Diyos. Pero God is holy. God is gracious. Ang sabi niya, ibabalik kita. Pero kailangan mo muna maranasan yung discipline. At totoo nga, na-realize ni Nebuchadnezzar na iisa lang talaga ang Diyos. At ang Diyos ay hindi siya, kundi ang Diyos na nasa langit, na nakaupo sa trono. Kaya si Nebuchadnezzar nagpuri kahit alam niya, hinayaan ni Lord na mahirapan siya. Kaibigan, pag ba dumaan tayo sa challenges ng buhay, nakakapagpuri pa rin ba tayo sa Diyos? Nakagaya ni Nebuchadnezzar, na Lord, ito pala yung reason bakit ako dumaan dito. Para pala ituro sa akin na kailangan ko magpakumbaba. Lord, ito pala yung reason bakit ako dumaan dito. Kasi tinuruan mo pala ako na matutong magpatawad. Lord, tinuruan mo pala ako maging honest. Kaya pala,
Dumaan ako sa kahirapan ng buhay, itong challenges na ito. Kasi tinuturuan mo ko ng integrity na dapat pala pag gagawa ako ng negosyo, dapat ganito. Tingnan mo sabi ni Timothy Keller, it's one thing to believe in a sovereign God. It's another thing to worship Him after He allows suffering into your life. Madaling manampalataya sa Diyos. Pero yung sambahin mo siya pagkatapos ng paghihirap mo, ang hirap nun. Tama ba? Madali lang magpuri kapag maganda ang nangyayari. Pero tandaan mo ito, ang totoong pagsamba, yung kahit umiiyak ka na, sinasabi mo pa rin, Lord, You are still good. You are in control and I can trust You. Naalala ko yung kwento ng isang nanay na nawalan ng anak sa aksidente. Sa lamay, alam mo, habang ang lahat ay umiiyak, tahimik lang siya, hawak niya yung Bible niya. Sabi niya, masakit po. Pero alam kong hindi ako iniwan ni Lord. Alam ko may dahilan. At habang sinasabi niya yon, may liwanag sa mata niya. Hindi dahil wala siyang nararamdaman na pain, kundi dahil nararamdaman niyang kasama niya ang Diyos sa panahon ng pagdadalamhati na yon. Alam mo, ang pagsamba ay hindi pagtakas sa realidad, kundi pagtanggap sa katotohanan hindi mo kailangan maging Diyos. Kasi meron ng Diyos. Ang gagawin mo lang, magtiwala ka lang sa Kanya. Kahit medyo hindi mo gusto yung nangyari. Ang gagawin mo lang, magtiwala ka na sumunod. Magtiwala ka na mag-antay. Magtiwala ka na i-align ng buhay mo sa Kanyang kalooban. Magtiwala na mabuti siyang Diyos. Sabi nga ni Corrie ten Boom, there's no pit so deep that God's love is not deeper still. Kahit gaano kalalim ang pinagdaanan mo, may Diyos na mas malalim pa rin ang pagmamahal sa'yo. At pag tinanggap mo yon, automatic na lalabas sa labi mo ang papuri. Kaibigan, pansinin mo, nung nagpasalamat si Nebuchadnezzar, hindi pa rin nawala ang lahat ng problema sa mundo, pero tingnan mo, nagbago siya. May mga panahon na kahit anong panalangin natin, hindi aalisin ni Lord yung sitwasyon na yan. Bakit? Kasi binabago niya, hindi yung sitwasyon. Ang binabago niya, yung puso mo. Kung paano ka magre-respond ng tama. At yung pagbabago na yon, ang pinakamalaking himala, hindi yung pagbabago ng sitwasyon. Madali lang yun sa Diyos. Pero ang pinakamalaking himala, yung pagbabago ng puso mo at puso ko kapag dumaan tayo dun sa sitwasyon na yon. Kapag ang puso mo dating puno ng pride na palitan ng papuri, himala yun. Kapag ang bibig mo dating puno ng reklamo, ngayon nagpapasalamat ka na, himala yun. Kapag ang isip mo dating magulo, ngayon may kapayapaan na, yan ang himala ng sovereignty ng Diyos sa isang pusong sumasamba. Kaibigan, baka katulad ka ni Nebuchadnezzar, matagal na lumalaban, sinusubukang kontrolin ang lahat ng bagay. O baka naman ikaw ay dumadaan sa bagyo, pagod na pagod ka ng kumapit at gusto mo na lang sumuko. O baka ikaw ay nasa dulo na ng sarili mong lakas at naririnig mo ang boses ni Lord na nagsasabing, anak, bumalik ka na. Kapatid, hindi aksidente na narinig mo mensaheng ito ngayon. Ang Diyos mismo ang nagdala sa iyo rito. Ito na ang araw na gusto niya na simulan ang bagong kabanata sa buhay mo. Pero magsisimula ito sa paglalagay ng pananampalataya mo sa Panginoong Hesus na nagbayad ng lahat ng kasalanan mo sa krus. Kilalanin mo na siya ang hari na nagmamahal sa iyo. Kaya nagkatawang tao siya para iligtas ka. Kung gusto mo magsimula ng bagong buhay, buhay na nagpapasakop na sa Diyos, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Inaamin ko po na ako po ang naging hari ng puso ko, ng aking sariling buhay. Pero ngayon, inaanyayahan kita, binubuksan ko ang aking puso. Ikaw na po yung pumasok sa akin. Manahan ka. Umupo ka po sa trono ng buhay ko. Sa trono ng puso ko, ikaw na po maghari. Ikaw na po masunod. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na ang aking kasalanan at magfo-focus ako na kilalanin ka at gawin ang kalooban mo sa aking buhay. Salamat sapagkat isang araw ay makakasama kita sa langit. Salamat sa pagpapatawad po sa aking mga kasalanan. Amen. Alam mo kaibigan, kapag ikaw ay nanalangin ng may pagtitiwala sa Kanya ngayon, tinanggap ka na ng Diyos at ipinanganak ka ng muli. Sabi sa John 1:12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right
to become children of God. Welcome, kapatid, sa pamilya ng Diyos. Ang Hari ng Langit ay nananahan na ngayon sa puso mo. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Bago tayo magtapos, balikan natin yung tatlong katotohanan na napag-usapan natin kanina. Number 1, acknowledge that every kingdom belongs to Him. Lahat ng meron ka ay Kanya. Ang unang hakbang sa tunay na kalayaan ay ang pagkilala na Siya ang tunay na hari. Number 2, accept that God rules even when life feels out of control. Kahit parang magulo, hawak pa rin niya ang lahat. At sa pagtanggap mong yon, dumarating ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Number 3, praise Him when sanity returns. Kapag binago ka na, mag-respond ka na sa Kanya ng may pagpupuri. Ang taong pinanumbalik niya, pusong marunong ng sumamba. Kaibigan, ito ang mensahe ng unshakable sovereignty na kahit yumanig ang mundo, ang Diyos ay hindi gagalaw sa kanyang trono. At ang taong nananampalataya sa kanyang pamumuno ay hindi kailanman matitinag. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na buhay, sa Diyos na hari, sa Diyos na tapat. At sabihin mo ngayon mula sa puso mo, Lord Jesus, You reign forever. Be enthroned in me. God bless po sa inyong lahat.